Napakaganda ng disyerto, malawak, tahimik, at perpektong lugar para magtanim ng cactus at ilibing ang sarili sa tabi nito. Pinayuhan siya ng kaibigan na kontrolin ang galit at makinig sa tiktak ng relo upang kumalma. Sinubukan niyang gawin yon ngunit nadapa siya matapos matisod sa isang bagay, isang lampara. Dahil sa galit, paulit-ulit niya itong hinampas na parang ang kanyang ina ang binubugbog niya. Nang humupa ang galit, napansin niyang isa pala itong ordinaryong lampara, kaya pinulot niya ito. Sa pag-ikot niya ng lampara, biglang lumabas ang isang genie. Ngunit si Yaong ay hindi madaling magulat o matakot. Walang takot at malamig niyang tinanong kung sino ito. Nagpakilala ang genie na siya ang Diablo mismo, ngunit tinatawag siyang genie ng mga tao. Walang pakialam si Yaong at umalis lang. Sumunod sa kanya ang genie, sumisigaw na siya ang babaeng hinahanap nito sa loob ng 1,000 taon. Patuloy lang siyang naglakad na parang wala siyang naririnig habang natitisod naman ang genie sa sarili nitong mahabang buhok. Pagbalik niya sa silid, nadatnan niyang naroon na rin ang genie, at ang buhok nito ay nagkalat sa buong kwarto. Tinignan niya ito at tinanong kung paano nangyaring tumubo pa ang buhok nito ng 1,000 taon, ngunit hindi man lang tumubo ang balbas. Nainis ang genie sa hiya, ngunit nagsimula itong magkwento. Isinalaysay niya na nakulong siya sa lampara dahil sa sumpa, at ang dahilan ng lahat ay si Yaong mismo, o ang kanyang nakaraang anyo 1,000 taon na ang nakalipas. Sa bawat taong nakakatuklas ng lampara, binibigyan niya ng 3 kahilingan at tinutupad ang mga ito. Sa tulong ng kanyang matagal ng alalay na si Uncle Sai, na kayang mag-anyong itim na pander, nalalaman niya ang mga pagbabago sa mundo, ang mga digmaan, imbensyon, at paniniwala ng mga tao. Minsang sinabi ni Uncle Sai na naniniwala na ngayon ang mga tao sa reincarnation, at mula noon ay nangako ang genie na maghihintay siya hanggang muling ipanganak ang babaeng iyon upang sirain ito. Para sa kanya, likas na sakim at makasarili ang mga tao, at pinatunayan iyon ni Yaong dahil ginamit nito ang 3 kahilingan hindi para sa sarili kundi para sa iba. Ang huling kahilingan niya ang naging dahilan ng pagkakakulong ng genie sa lampara. Pagdating ng 900 taon, nanalangin siya sa Diyos na kung ang taong magpapalaya sa kanya ay matuwid, manatili na siyang nakatali, ngunit kung masama, siya ay magiging malaya. Ngunit sa kanyang pagbabalik, si Yaong pa rin ang nagpalaya sa kanya, matapos nitong ilabas ang galit sa pamamagitan ng pag-ugoy ng lampara. Galit ngunit amused siyang nagsabi na muntik na siyang masuka dahil sa tindi ng pag-alog. Walang reaksyon si Yaong, at sinabi lang niyang hindi ito tao, kaya baka nagkamali siya ng tinutukoy. Ngumisi ang genie at sinabing paborito niyang gawain ang sirain ang mga tao. Tinuligsa siya ni Yaong at malamig na tinanong kung ano ang kailangan nito. Sinabi ng genie na mayroon siyang 3 kahilingan, ngunit bawal magbalik ng patay, maglakbay sa hinaharap, o humiling ng walang katapusang kahilingan. Hindi siya pinansin ni Yaong. Sinundan siya ng genie saan man siya magpunta, sa mga tindahan, coffee shop, at kahit sa jewelry shop. Habang nakikipagtalo sila, inakala ng mga tao na si Yaong ay baliw dahil siya lang pala ang nakakakita sa genie. Ipinagyabang ng genie na siya lamang ang nakakakita rito, kaya inis na inis si Yaong at tinawag siyang baliw. Sa sobrang galit, itinapon niya ang lampara sa dagat. Pagbalik niya sa hotel, nadatnan niya uli ang genie na parang walang nangyari. Umalis siya at ibinenta ang lampara sa isang turista sa halagang 1 dirham, ngunit pag-uwi niya, nandoon pa rin ang genie, nakaupo sa kanyang sopa habang pinapaikot ang parehong dirham, at sinabing siya na ang kanyang reyna. Inisip